misyon, way mataguro na gutman, way matagin pabayaan, kaga importante nga gin tipigan yang aton kabuhi. Kundi matanagkadto sa aton mga trabaho, sa aton nga mga hilikoton, pero pasalamatan naton nga tapos ini nga adlaw ang iya katutom gidya, no, naka-remind sa aton nga ang Ginoo matutom gid sa naton kakabuhi. Maski sino pa kita, ang Ginoo yan di na iya maimutig ang iya nga kinaiya, kundi ang aton Dios mapinalanggaon, puno sang kaluoy, kabugay, maskin pa ang gugma niya sa aton. Pero ang importante nga ara lang ta sa iya kabubuton, ang kabubuton sang Dios amo nga ang aton gid ang magtuman sa iya, no, nga iya nga bugtong anak amo ang nag sakripisyo para sa aton. Siyang namatay, siyang ginubong, kundi ang aton kalag, balaan mo ang kalag naton matters gina sa Ginoo. Tama gina ka malahalon sa iyang aton kalag. Maski makasasala pa kita, pero ang aton kalag tama ika malahalon, kasi nga what profits a man if he gains the whole world and loses his own soul. Nga paski an imo panitanan nga pagkabutang diri sa kalibutan, kun mawala ang imo kalag, imo na tanan. What profits a man if he gains the whole world and loses his own soul? Why gid? Kay ti kun imo ni tanan di kakalibutan, may katapusan man. No, pero kung ang imo kalag, why niya kamatayon? Why niya katapusan? Dahil nga aton Ginoo, nagahigugma sa aton, kagin padalay ang bugtong anak, siya Dios nagpakatao sa persona sa iyang bugtong anak si Lord Jesus Christ. Siya ang nagbayad sa aton kasalanan. Kay kabalo siya hindi kita kabayad. Ang aton na lang iya kung sino ang magatuo. Pagtuo. Kaya ti why naman siya anong tapay? Ti pagtuo na lang gid kag obedience. Kung siya magatuo sa iya, may kabuhi nga wala katapusan. Once nga ra kita sa iya, mabatyaga naton kag ang aton kabuhi magkambyo gid, magbag-o. Sa una mo kasi ni son kay why na sang iban nga gahom nga pakapabag-o sa aton kabuhi kundi ang aton pagtuo sa kaya ang Ginoong Hesukristo gid lang, wala na sang iban pa. Kaya mo nang katuyuan niya. Okay? So tanawon tani karon ang aton nga pagatun-an. Pamalandungan ta karon sa ang rich man kag si Lazarus. Na tuloy na dalanan ay Pastor Rudy. Rulay naman nga presentation. Okay, so una na makanta kita. Naming iya ka. Sa una di ko iya kakanta mo. Way ko kanta. Galing amon abla, kun ara ka na sa Ginoo gabag-o imo kabuhi. Imbis nga mangakig ka, imbis nga manginit ka, ikanta mo na lang. Now, sino ka pirsa si mo, sino nagaduso sino nga mga kanta ka, ang kalipay nga ra sa imo tagipusoon sa pihak sa mga kabudlayan, still makakanta ka pa sa kalantahon. Kag tanaw naton ang lyrics, no, ang message na kanta. Okay? So what a friend we have in Jesus. Nang abyan tigit siya. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer.
tanan taon, ang aton Ginoo abyan naton, buot silingon, na ka-establishar na kita relationship sa Ginoo. Siya aton nga friend. He is not our enemy, but He is our friend because of our Lord Jesus Christ. Nga gin pasog uli ata sa iyang Dios, sa iyang amay. That's why nga kung if there is heavy laden, load of care, mga problema, mga libog sa ulo, mga makakapigaduhon, pero kung ang friend mo nga ton Ginoo, makahatag si imo sang kaligon, makahatag si imo sang peace, kalinong, kay siya makagagahong, kabalo na siya. Nga kung anong katabo sa kabuhi naton, hindi nga siling hindi ibalaan, kabalo na siya. Kung ara kita sa iya, abyan mo siya, kung ikabla, abyan mo, naga-problemang abyan mo, buligan mo gidya eh. How much more ang aton Ginoo? Okay? So another song, mangamuyo kita na, Pastor Bill, pangamuyo yan eh. Sige, matindog ta. Let's pray. Heavenly Father, salamat gid sa pribilehiyo kag oportunidad ngang imo nga balaan nga pulong mabutang naman sa tigipusoon sang tagsa-tagsa. Nga pangamuyo kami labing God nga ang gahom sa balang espiritu. Magapanghikot, i-bless Pastor Bert nga ina nga mensahe madulot gid sa tigipusoon kag maga-response according sa imong kabubuton. Ang mga iban nga gapakare palabing God, ikaw gid magatulod sa ila nga makaabot sila karon sa pagpamati sa imo nga mga matahom nga promisa kag plano sa tagsa-tagsa. I-bless kami labing God kag likupi ni nga lugar sa nga mili nga dugo ni Kristo Jesus. This we pray in Jesus Christ's name. Amen. Okay, salamat gid Pastor Robel. Kag abi mo ang pagtipo naton diri, ang pagkadto namon ni Pastor Robel, hindi lang asiling kay Brother Prixie, kasi Brother Prixie kung sa Bisaya pa humana. Tapos na diri sa kalibutan si Brother Prixie, ang iyang pagpanglakaton natapos na diri sa kalibutan, lain naman nato siya. Ato nato siya sa Ginoo. So kung gusto naton experiensyahan ang siyempre sini naton ang kamatayon ara gid ang kamatayon. Pero kung gusto natin experience ang kalinong, ang ara, punta sa Ginoo gid, no? So, sa mga kabay pa nga itong nabatian ninyo, nga mga series of messages, no? Regarding sang gugma, kag sang kaluoy, kag sang pagpakamayo sa Ginoo sa aton, ayan, ang amon pangamuyo, nga makasulod gid sa inyo, tagipusoon, kag sa inyo. Kag maka-apekto gid sa tagsa-tagsa naton kakabuhi, no? Amo nang yan ni David sinya ang pulong sang Ginoo nga kun mabatian amo nang naghatag sa akon sang kaligon. Amo nang ginakagahidlawan akon, ginakaohawan ginakon. Kabay pa mo nang aton no batsagan. Batsagan ta lang na kun may relasyon pa sa iya. Okay? So another song kag makasugod sa aton nga As the deer sugid. Okay, amo gina as the deer panted for the water. Namo nang yo. Nami Ginoo. Sige. As the deer panted for the water, so my soul long into thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You strength, my shield, to you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you may my spirit yield.
alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone, my spirit shield. You alone may my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. See? Grabe no, ang psalmist. Kung ano ang kahugot, ang kalig-on, ang kadalom, siyang iyang relationship sa Ginoo. Hindi man na siya kakanta sina, hindi man siya kasulat sina nga mga mensahe. Kung ang iyang relasyon sa Ginoo, pakulahaw lang kundi ugot. Amo man ang aton. Magwa na lang niya sa aton nga baba, sa halin sa aton tagipusoon. Okay, this time, pamalandungan naton ang Luke. Okay. Kabay pa no nga ang mga pulong nga aton na na tun-an tungod sang aton nga utod nga si Prixie. Amo ni guro nga mga katuyuan sang Ginoo nga ang panimalaya makatipon agud makabati sa niya pulong. Kay ang Ginoo gijaga panawag sini nagahimo gid sa mga butang asa diin may mga tinutuyo na siya. Even sa kamatayon sang aton pinalangga sa kabuhi, mayara na siya nga purpose no sa aton. Okay. So ang aton subong title among title sa aton nga mensahe lipot man lang ni siya. Ang title ya among about sang kamatayon. After sang kamatayon ano namo na plano, okay? Facing death and the life after. Okay? And the life. Facing life after death. Okay man. Okay man. Mayo. Okay, so facing death and the life after, or facing life after death. Dulay na. What's lingon nga sa pag-atubang nato sang kamatayon, ikabalo kita, ngang kamatayon ara ginaya. Okay? Tawag sina the reality of death. Hindi pwede nga kita sinugit sa aton ang hindi mapatay, no? O galing wata kabalo kun sano. Okay? Si Prixie, way man guro ni balaan kun sano ta siya gikuha sang Ginoo. Ako way mo ko kabalo, pero may kamatayon gid. Okay? So may ara gid. So ang pamangkot sini facing death and the life after. Ano bala? After sang kamatayon, ano bala? Inatanan mabalaan naton tungod kay ginalaw sang Ginoo nga ipulong isulat para sa aton. No, gin-inspire dia ang Bible. Ginalaw sang Ginoo nga may Biblia kag dira nga aton basihan. Hindi sa atin kagalingon nga pag-intindi about sang kamatayon, kag hindi man sa aton kagalingon sa nga pag-intindi kung anong after sang kamatayon. Kundi ibasi naton sa pulong sang Ginoo ngara sa balaan nga kasulatan. Okay? So nga aton di tanan halin sang pagsugod naton di ang aton nga ginabasihan gidaya ang balaan nga kasulatan. Kaya nakita naton nga amo na ang kamatuoran. Okay? Si Lord Jesus Christ. Okay, dira nato makita sa Luke chapter 16, 19:31. Okay, hindi na lang ako magsiling nga magtindog doon. Tibasahon tanan ni siya. Luke chapter 16, verse 19 to 31. Actually, ni siya is a narrative or siling ta parables, no? Lain siya nga parable actually. It's based on the real narrative halin niya kay Jesus Christ. Kaya ang parable is earth examples with heavenly meaning. Okay? Pero ini siya ginstorya ginya sa aton Ginoo, no, about sang duha ka tao, no, duha ka tinuga nga may mga
lain-lain ang ilang nga situation. O verse 16, chapter 16, verse, medyo hinay-hinay ito lang, basig yung magkakadto dali sila. Chapter 16, verse 19 to 31. Sili nga da, there was a certain rich man. Okay? So may ara nga manggaranon. Okay? There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. Balo ko tayo manggaranon no? And there was another thing. And there was a certain beggar, opposite. Isaya manggaranon, isaya pigado, no beggar. There was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores. Imagine, pegado pa siya, ara pa siya pungko sa gate, buta pa siya sa hubag, no? Hubag, balak mo kung hubag, sakit niya, no? Kapi pa kung diri na ibutang, no? And desiring to be fed. Siyempre, pigado siya, kapangayo lang siya. Yan, desiring to be fed, kapangayo lang siya, with the crumbs which fell from the rich man's table. Okay? Ara siya sa balay siyang rich man, dira siya kapungko. Di, siyempre, ang rich man ara lang dahil, no? Sa pagkaon niya, ara, ang iyang mga gawi, dira, tama gidya ka, ka-sosyal, tama ka magranon gidya. From rich man, ang dibigar, ara da, no? Ang desiring to be fed with the crumbs. Magsini ka crumbs, do mumho, no? Do usik lang pala, do gin, okay? So, ano tawag sina? Sobra sang magranon. With the crumbs which fell from the rich man's table. Okay, nagday. Moreover, the dogs came and licked his sores. Imagine, ang ido, And it came to pass, ari na, no, sang may abot niya ng tinion, niya, it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into the Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Okay? So then, sa verse 23 niya, and in hell, he lift up his eyes. Referring sa rich man. Pagkapatay sa rich man, pagbugtaw ya, immediately, and in hell, sa impyerno, sa dayon. He lift up his eyes, being torment, magsiling ka torment, medyo, siyempre, mainit, kagdo, hindi na sa komportable. Hindi sa do pareho sang iya, sang naagol, pasang buhi pa siya. And see Abraham afar off, si Abraham nakita ya, kilala niyo si Abraham, no? Afar off, and Lazarus in his bosom. Si Abraham, simply father sa mga Hudiyo, no? Sang mga tauhan sang Ginoo, a patriarch, no? Si Abraham. And he cried and said, simply father, Hudiyo, mangguro, Jew, managurong rich man, that's why kilala si Abraham. And he cried and said, Father Abraham, ano niya? Have mercy on me. Maluoy ka sa akon. And send Lazarus, si Lazarus araman, kay Abraham's bosom, nagasaba kay Abraham, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger, imagine, in water, maski itip lang ang tudlo niya sa tubig, kag niya, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Ito tama na gidya kauhaw, no? And verse 25 niya, but Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime niya received thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted and thou art tormented. Doon naglain ang ila sitasyon na. Okay, tanawon tada karon, explain tada karon, no? And beside all this, niya, between us and you, sini ni Abraham, ara kada, ari kami di, ni Lazarus, besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed. But siningon, do may gap nga hindi ka katabok, no? There is a great gulf fixed so that they which would pass from hence, diriya, you cannot, hindi katabok dito. Neither can ikaw manda, neither can they pass to us that would come from thence. Hindi kita tanay, hindi kita katabok. Okay? Because of that gulf. So verse 27 siya, then he said, I pray thee, siling ni rich man, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. May request na siya. Okay? Nga siling niya, ate, kung hindi ka daw, ang ako niya request na si mo, nga pangabay ko si mo, nga papapadala ka to sa akon nga balay dito pa sa duta, no? Atong mga buhi yung mga utod. For I have 5 brethren, niya, kay may 5 ko ka mga utod, that he may testify unto them, lest they also come into this place for torment.
Then sa verse 29, siya, Abraham said unto him, siya sa kay rich man, they have Moses and the prophets, let them hear them. Okay, 30 again. And he said, no, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Then sa 31, siya, and he said unto him, if they hear not, sila ni Abraham sa rich man niya, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded through one rose from the dead. Okay? So, pray tanay, most gracious and loving Father, Lord, please be with thy servant, Lord. Kabay nga tagaan mo ko sang mo langit nung nakaalam, mapatahag ini Ginoo, ini nga parables, ini nga kamaturan, sa para sa makatawhan nga nagapalamati. Thank you, good Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, so ang nakita naton diri, nga ang parables of a rich man and beggar Lazarus, isa ka makita naton diri is the different condition. Duha sila, di ba? Sa verse 1, balik tabi sa verse 1, duha sila. There is a different condition sa ilang duha, no? Ang rich man and the godly poor man, si Lazarus, okay? May duha ka lain-lain nga condition, samtang diri sila sa kalibutan. Ang isa banggaranon, isa pigado. Okay? Now, karon ang manggaranon, there was a rich man which had a rich man, verse 2 guro. Verse 19. Chapter 16, verse 19. Okay? So, there is a rich man, no? Ang lain ang ila sitwasyon. There are two conditions, the rich and the poor. Okay? Ang rich man nga makita naton ang sitwasyon nila, no? Which was clothed in purple. Magsining ka clothed in purple during that time, linen niya. Balo ka naman kung magaranon kaya, no? Sosyal ang imoya nga mga bayo. Guro sa ato niya subong dito mga branded guro yan, no? Makita mo gid, ma-distinguish mo gid yang mayara, hindi bla sa aton subong. Kag mag-distinguish mo pa niya ang pigado mo, no? Sabi sa ilang pamisti, amo man na dito sa una, no? Ang iyang rich man niya ga-clothed in purple and fine linen. Tapos ang siniya pala fared sumptuously but singon damo pagkaon, no? Pagusto siya kunong kanon niya, no? Kay mabakalya mo. Kay iti amo nang iyang kondisyon sang buhi pa siya. No mo nang sa aton nga sa verse 19. Karon hindi man na malain kung manggaranon ka. Right? Why man na nakasiling da yang kung may manggad ka, lain hindi No? Why manggani na nabutang dira kung ang pagmanggad sang rich man na kung naging kuwain na sa corruption o kung sa kung why man naging butang. No, why man generate, no, may anak ka ba nakita ang kundi ang ginbutang man na daya maggaranon siya. Kag ang pagmanggad dia simpre ang iyang kabuhi makita sa iyang pamisti, sa iyang pagusto kaon. Kay bala mo lain niya ang mga kung tanawon gimana naton sa aton nga katabo subong. Kung manggaranon ka, ang imo nga kubyertos, mayara para sa sabaw, mayara para sa cake, mayara para sa kanon, mayara para sa kung ano di bla kuana mo lain-lain ang imo. Nakakadto ko na sa mga manggaranon nga balay. Magkaon sila. Kay isang gobra pa ko kagi ko na kadto sa balay ni Lacson, sa balay ni Gonzales, Gonzales lag-iyas ang mga kuan sa una. Magbutang na sa lamisa nila yan may ara gina kubertos sa kiksa. Lain-lain na. Tapos siyempre may ara na timbang, may ara ginaya na di ba? Kung rich ka, tapos ang pagkaon pa daya sa kusina ara na da. Tamo pa gusto kaya kung sa gani napabayaan lang ganila. Amo na yung sitwasyon sang kung rich ka. Tapos wala labot ang bayo. Lain gid mabalaan mo man subong naton, no? Kung may mga dress sila yan, no? Lain gid ya. Now karon another naman isa ka persona dira. And there was sang verse 20 sa aton verse 20 tabi. May isa naman daya si Lazarus. Okay? A godly man. To death in adversity and do ka kabudlay sa iya sitwasyon niya. And there was a certain beggar. No, lain naman ang iyaya, named Lazarus, which was laid on his gate. Tapos ang kuan pagidaya nga, while labot nga pigado siya, may nabatsyag sa siya lawas. Imagine, tama gid ka suli, no? Opposite gid ang sitwasyon sang baggaranon kag ni Lazaro.
Kagwa ay labot pa dira ang beggar nga si Lazarus nagapangayo-kayo lang, no? Kung isa gani, way man sa ginatagaan, kung ano na madagdag sa lamisa, yate mo na makaon niya eh. No, ang ato na yung abot silingon, nga sang ara pa sila sa kalibuatan, buhi pa sila, lain ang ila sitwasyon. Sang imol, kag manggaranon. Okay? Ang ipabalola sang Ginoo sa aton, sa pulong sa Ginoo, nga in this world, there are different conditions. No, lain-lain. No, may ara yan nag-suffer, may ara yan nga. Pero sa ngulihi, ano natabo dira? Ang different condition of the godly and wicked nga rich man, di man kasi nga wicked, galing kinabutang di wicked eh, they both died. O, amo na lain-lain sila, pero ang nagpapareho sa ila, kamatayon. No? O man na nagsiling nga kung rich ka, hindi ka mapatay. O kung imol ka, hindi ka mapatay. Kundi, lain-lain to nila sitwasyon, ang ilang condition based sa ilang pagpangabuhi, pero nagpariho sila sa kamatayon. Kaya diri siningada, the rich man based sa and it came to pass that the beggar died. Napatay ang si Lazaro nga beggar and was carried by the angels. Tanawon na karon. Basta ang nakita naton diri, and the rich man also died. Okay, pareho. Amo na blang nga maski ano ka man kamanggaranon, patay ka mangyapon. Maski ano ka imol, patay ka mangyapon. Amo na sing bla ti pareho bla ambot kon pidi na no. Nga ti hindi man niya hamot ang kon ang nagagawa sa akon. Hindi man guramot, pari-pariyo lang guro na. No? Ang buot silingon niya, ang buot silingon, so kamatayon sila nagpariyo. Okay? Kamatayon sila nagpariyo. O galing, what happened after death? Lain man ang kondisyon. No? What happened after death? The beggar died and was carried by the angels. Yung carried siya sa mga angels, into Abraham's bosom. Magsining ka Abraham's bosom, ara sa comfort. Comfortably siya. Okay? While the rich man, in hell, he lifted up his eyes in hell. Amo na nga pagkapatay nila, ang ato nakita dira, nga immediately, ara sila dayon kung diin sila nga ila destinasyon, o kung langit, kag impyerno. No? Why na sila nga ibutang pa sila sa isa ka lugar nga kadi pa i-purify ka pa da o kung ipurgahon ka pa da. Why? Di blamay naton anta na nga pagkapatay mo ibutang ka pa to sa isa ka tawag na ba nato purgatorio na. Pero idea sa Biblia. Kaya hambal dire nga immediately pagkapatay nila, pagmuklat nila ara na sila sa hell ang rich man. Ara na sila sa Abraham's bosom sa paradise. Okay? Kag anong sitwasyon nila, no? Si Lazaro gin carry sang angel, kag ara sa sabak ni Abraham. Butsingon, there is comfort. No? Nami iya sitwasyon niya, nagsuli na after death. Ang rich man naman niya, pagbugtaw niya, pamuklat sa niya mata, ara siya sa hell. No? Kag tormented, magsinang tormented na wow. No? Ara kabudlayan, no? Kagang iya yang ano niya, ang iyang amo ang hambal gani nga sinya maski itumuoy mo lang ang imo hambala si Lazaro maski itumuoy mo lang imo kamot sa tubig para makaano ko. Titikit pwede. Natanaw tada karon, no? Both refer to the place of suffering. Iya sang rich man. Suffering na while si Lazarus ang rich man niya, heaven. Comfort ara. Okay? So lain. That's why ang gina-explain na ang gina-describe na sang Sheol o kon sang hell, Sheol na sa Hebrew, sa Greek Hades, anyway, hindi tanan pag-iikwang further, kundi ina tanan naga-refer ina sa sufferings ang hell. Sufferings were unsaved. Way relasyon sa Ginoo. Nada sa nagakadto until they are released to hell.
nga dalon sa impyerno. Okay? The penalty of sin, no? The penalty of sin, destruction, naked before God. Amo nang aton sitwasyon kung wala kita relasyon sa Ginoo. No? The penalty of sin, sino gidabi sa iton wala sing sala. Pagka after death, din ka makadto. Duha lang para sang rich man kag sang Lazaro. It's either dito sa paraiso, sa langit, heaven or hell. Duha lang. Although diri sa duta, o dulin-lain man ninyo sitwasyon, pero may katapusan. Temporary. Si Lazaro pigado, no, gabatyag sa kapigadohon, gabatyag sa isang kagutom, ang rich man niya hindi apigado, no? Manggaranon, pero temporary nga namatay sila mo. Then after death, lain ang sitwasyon. Sinimutod, balida, no? Pero ang budlay kay may kamatayon da. Amo lang aton i-consider nga there is death. Ang ato na lang naya after death kung ano. It's either kita sa langit o kung sa impyerno. That's why gin-describe din sa aton. No? There is death, but after death, no? So, kung ara ka sa impyerno, penalty of sin, destruction, kag naked before God. Sa pagkatubang sa Diyos, huya ka. And the place where the wrath of God, ang kasingkal sa Ginoo, ara. No? Kung wala ka pa relasyon sa iya. Is separation. For all have sinned. Siningada niya sa Roman, Pablo sa Romans, yang tanan nakasala. Nabatian naman natin sa series of messages natin diri kada gabi. Ang tanan nakasala. Kag ang penalty sang sala, kamatayon, separation sa Dios. No? Naked before God. Kaluyanan. No? Pero siya, but the gift of God is eternal life. No? Ang kabayaran sa sala, kamatayon. Pero ang regalo sang Dios amo ang kabuhi nga wala katapusan paagi kay Kristo Jesus. Pero kung wala ka kay Kristo Jesus, amo ning mabtan mo, no? Separation, loneliness, conviction, kag may ara, memory. May memory pa nadumduman pa sang rich man to kay Abraham. Abraham, pwede makabalik pabalikon mo to anay kag hambalon mo ang mga utod ko to. Pero blasaton mi. O si Prixie man lang kasi Prixie. O hindi na siya makabalik, budlay hindi kaya kabalik. Kung makabalik ng si Prixie, makasisi, uy, tuo ka mo kaya nami gilito, pero hindi. Kasi ang bal ni ni Abraham, hindi, may ara naman to prophets. May nagawali naman to. May nagahambal naman to parte sa pulong sang Ginoo, parte sa kaluwasan. Di ba? Mabalaan tada karon. So, ang mga tao nga wala relasyon sa iyo, wala gidya dula gidya. No, wala gidya relasyon sa Ginoo. No? Pero may ara sila man makita sila. Para sang rich man nakita ya sila sa kag si Abraham. Kag dito may mga request para sa paradise. Ara iya sa paradise si Lazaro kag upod ni Abraham. So, kita ya, we must be very careful. No? Ang consideration naton sa gospel. Consider tagid ang gospel. Anong gospel aw? Mayong balita si Hesus Kristo namatay para sa aton, ginlubong kag nabanhaw. Nga kung sino nga magtuo siya may kabuhi nga wala sing katapusan. Amo gina, no? Tuod nga aton niya tuod yang gawali kita sa inyo, nagashare kita sa iyo sa pulong sang Ginoo, gapamalandong kita. Pero ang aton diriya is an account of what passed before man and Abraham. Tan-awon naton ina, no? The request sang rich man, tanwa blang request sang rich man dira sa verse 24. Okay, pwede da sa 24. Ma'am, pwede da sa 24 ibutang. Anong request sang rich man? Kaya dira ta makadto. Niya. And he cried and said, Father Abraham, sining sang rich man, kaluy man ako ay, have mercy on me. No? Niya, pwede mo mapadala si Lazarus sa akon, agod nga itusmaw yang yakamot, i-dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented. Okay? So, ano naman sa sabat ni Abraham sa 25? Okay, 25. But Abraham said, Son, remember that ikaw yas ang imo, buhi ka pa,
nabaton mo ang tanan nga pagpakamayo. Pero si Lazaro, iyayasin niya, pigado. Karon, ara sa sabong, comforted. Ikaw ya, tormented. Then sa verse 26, anong ba pagkita ni Abraham dira? 26, and beside all this niya, hindi ka na yan makalabot to. Busing ko nara, anak sa impyerno, hindi ka na sila nga makalabot ka pa sa langit. Kung patay ka na. Kung buhi ka, tiyara, tanan nga tsansara no? Pero kung patay ka na, muna ng katapusan. Kung sa impyerno ka, hindi ka na yan kasi nga, dyan ay pa, basi pangadian, pakutos ang, para makasailo ko to. Hindi, way na. Kaya siling na isang balang kasalanan, siya, halin niya, ang parable ni Lord Jesus, and beside all this, between us, sa kay Lazaro, kag sa rich man, there is a great gulf fix. Di kalabot so that, kunara ka da, kag-ari ko di, hindi kita maglabutan ay, hindi ka makakakadto sa imo. There can they pass to us that would come from thence. Okay? So verse 27, ano pagid? Ano pa ding requesting rich man kay Lazaro? Then he said, pwede, I pray thee, therefore, Father, that nadumduman niya mga utod niya. Nga ang nabtan niya gali, hindi amo. Nga, sugiri to sila. Father, that thou would, for I have 5 brethren. Na i-testify that they may testify unto them, lest they also come into this place and torment. Ano sabat ni Abraham? Sa verse 29, Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. Ang sa ato naman niya subong, pero sinisubong. Okay, basi magkasiling paguro si Fixie, ilain naman niya si Fixie, sa langit. Basi si Fixie, abala to sila, pagkatpadal, ito sila nga tutuod giling langit, kanami giling sa langit, amo na, pero hindi ka lakat si Fixie. Pero masling naman to dahil ng Ginoo kay Fixie nga, ato na yan, no? Amo na, ila istoryahan na, mas ng Ginoo, hindi, ato na to, Pastor Rubil, istogira na to sila. Ginawalihan na to sila. No? Ginambalan na to sila. So, silingon ang ato nakita dira, hindi ka balik ang patay. Hindi ka balik, amo tang balik Pastor Rudy, bla, ang patay, kung patay ka na, hindi nakabalik. Kaysa una to, kuno, gatuo, kitang ang patay, gabalik, di bla? Masaga, nang kalagalag, ba yung tawag nila, di bla, gabut. No, si Pastor Rudy, pagabutang pa sang pagkaon sa, basi, why na gabalik ang patay? Suno sa balaan ni kasulatan, ang patay, why kabalik? Kung patay ka na gidya. Hindi ka na diya kabalik, ang spirit mo. So Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. So verse 30 niya, and he said, no, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Puti way na ulihin na tanan. And he said unto him, if they hear not Moses, kundi na sa mapati, grabe subong, kung di kayo magpati sa iyong pagtuo, way ka nagatuo, kasi wala ang kasulatan, ginwalihan ka about sa kaluwasan, nga si Kristo gilang kaluwasan. If whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life, why ka na pati? Kung ano pang makabati ka sa mga wali, makabati ka sa teaching about sa pulong sa Ginoo, the prophets of Nahambalam, there will they be persuaded, though one rose from the dead. Why? So, subong niya muna na yung tsansan. Hindi sila nga usik. Hindi sila nga coincidence nga rin kamo di subong. Pamati ka mo di sa uli, maabot ang kamatayon sa aton. Hindi na kita kabalik. Amo na ni subong, it's about time. Gabi, ang bali Pastor Rubil, this is the time na. Nabalik-balik. Amo ini siya na time. You have to decide. Ginoo, patawara ako sa ako makasalanan. Maginulso na natin sa atong kasalanan. Kilalaho natin na kita makasasala. That's why facing death and the life after, kinanglan, i-realize gini natin. I-consider ta gini siya. Facing death and the life after. Kuhaan ka malang, ready ka na sa kamatayon, why ka mahadlok sa kamatayon, kung kabalo ka, sang imo makatuan. Mabalam lang imo katuan, kung depende, kung nagtuo ka, kung ang sa pulong sa Ginoo, sa kamatuoran man. Kamo kay Lord Jesus Christ. Masiling niya da, siya, simple gid lang, balikon ta ni. Ang Diyos, kaya sinita to,
Kung may ara nga law of physical law, may ara mga spiritual law. Ang spiritual law nga tawag amo ang unagid, number 1 nga law, ang Ginoo gahigugma sa imo. Tuod na ang Ginoo gahigugma sa imo. Kung mo ginahigugma ka sa Ginoo, ginpadalay ya bugtong anak nga si Ginoong Kristo. Na kung sino magatuo sa iya may kabuhi nga wala katapusan. Ugaling another law, anang spiritual law, another law is that we are sinner. Nakasala kita. Na kung mo nakasala kita, hindi kita gidya makigupod sa balaan nga Dios. Another law pagid, we must decide. Kaya siling sang Ginoo niya, nakasala ikaw, and the wages of sin is death. Separation. Siya, but the gift of God is eternal life. Ang regalo sang Ginoo, ang dulot sang Ginoo amo si Lord Jesus Christ. Amo na ginhimo sang Ginoo, padalay bugtong anak. Kagtapos, there is a decision na kung magtuo ka siya, may kabuhi nga wala sing katapusan. Amo malana, mapareho sa rich man. So may mga question dira. Pastor Rubil kagabi, ginimbitar man ta, kabalo kang amo man ang inyong ginabalik-balik yung actually namon. Then time will come, kung kamo na lang, makasiling ka mo Ginoo, ako makasasala. Kabalo ako nga ginahigugma mo, ako po galing, kay ikaw balaan nga Dios, ako makasasala, hindi ko makaupod sa imo. O galing salamat Ginoo, kag sila nga gugma, ginpadala mong imubugtong anak. Kag nagatuo ako nga siya ang nagbayad sa akong kasalanan. That is another spiritual law. Siya nagbayad sa atong kasalanan, na kung magtuo kita siya, may kabuhi nga wala katapusan. No? So kung ano ang desisyon mo, then, life after death, okay? After death, anong life mo? It's either sa hell. Kung among decision mo, ara ka sa langit. But whosoever believe in Him, hindi mawala dito sa impyerno, kundi may kabuhi na wala sing katapusan. Okay? So matindog kita palihog. Salamat Lord sa nga gabi nga ginhatag mo sa amon, nga pamalandungan namon Ginoo ang kamaturan nga sa diin. Ikaw gilang Lord ang amon nga buhi nga paglaom, nga maka palapit kami Ginoo sa imo sa amay, kay ikaw man naghambal, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. Ako ang dalan, ako ang kamaturan, ako ang kabuhi. Wala siya makalabot sa amay, makakadto sa amay, kundi pagi sa akon. Salamat Lord nga amon Lord nga pahayag, kabay Lord nga madumduman nila, kamahibalaan nila Ginoo, nga wala na sang iban pa nga pamaagi, kundi ang amon nga ang imo Ginoong abugtong anak mo si Ginoong Kristo pagi sa among pagtuo sa iyang abagay. Thank you, good Lord, sa sining gabi. Ubay lang kami. Panimalay ni Fixie, kabay Lord nga ikaw maghimuno sa kinanglano nila. Kag sa buwas Ginoo, kapag transfer kay sang lawas si Fixie dito sa Greenfield, Ginoo, ikaw Lord mapatigayon sina. Kabay Lord madamo pa yung mga katawhan nga makabati sang imo pulong gamitan ni Iglesia ang Tangog Missionary Baptist Church. Gamita kami ni Pastor Rubil nga mangin instrumento mo Ginoo, galamiton mo Ginoo nga mapahayag si matulid Ginoo. Ang gusto mo Lord nga pahayag sila amo ang imo gugma, ang kaluwasan nga ara si mo bugtong anak nga si Ginoong Kristo pagi sa pagtuo, pagi sa iyang bugay. Sa bugay gilang Ginoo. Thank you, good Lord, in Jesus name. Amen. Amen. Okay, isa naman kakalantahon na. Isa kakanta. Kag tapos mabahala na namon mga lang kami dahil sang schedule ninyo for tomorrow. Okay. So, okay, pwede ito na. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, a life more abundant and free. Amo na nga ito na. Turn your eyes upon Jesus,
look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. One more song. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. O'er us sin no more dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Okay, matindog na lang ta. Pastor Bill, isira na lang. Heavenly Father, nagapasalamat kami sa imo katutom, kag wala ka nagiggauntat sa pagpanuktok sa tagipusoon sa tagsa-tagsa. Kapangamuyo kami labing God nga ang sentro kag prioridad sa amon kabuhi, kung paano masiguro nga dra kami sa imo luyo. Si Tatay Prixie, grabe ng kalipay, kay napamatud-an niya gid nga tutuod gid ang gugma sang Ginoo, kagintagaan gid sa kabuhi nga wala sang katapusan, mayara sa subong sa langit. Kag sa imo mensahe kag ginang ginpaagi mo kay Pastor Bert, ang concern niya para mga kay Tatay Prixie, ang concern niya iya pamilya. Kapangamuyo kami labing God nga iya pamilya wala gid sang isang may mawala. Tanan magatuo kag mangin matutom sa pagsunod kag pagbaton kay Kristo Jesus bilang mannas kag Dios. Sa mga inadlaw nga palabuton labing God nga ang lawas ni Tatay sa ibutang dito sa ilang lugar, kapangamuyo iko sa gahom sa balang espiritu. Gamita ina nga sitwasyon nga mapahayag ang imo promisa kag kamatuoran sa mga katawhan nga ayara dito. Kag sila man may oportunidad to open their hearts and receive the love of Jesus Christ to them, they will also get the eternal life and what they have promised. Loving God, salamat sa dako mga pagigugma. This we pray in Jesus Christ's name. Amen.